Samantala, balikan natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Hinggil pa din sa kanilang assessment sa pagtatapos ng Semana Santa at ang bypass operation dito sa Caloocan City. Major Asilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Joshua and Asik Irene. Major, una po sa lahat, ano po ang kabuuang assessment ng NCRPO pagdating po sa peace and order situation ngayon nagdaang Semana Santa dito po sa Metro Manila? Sa overall assessment po ng NCRPO, naging generally peaceful at maayos naman po ang peace and order situation natin dito sa Metro Manila para sa nagdaang Semana Santa. Naging organisado po at maayos po yung pagunita ng ating mga kababayan habang tuloy-tuloy din po yung ginawa nating deployment at monitoring ng ating mga kapulisan sa mga pangunahing lugar gaya po ng mga simbahan, terminal, major roads at ganoon din po sa iba pang matataong lugar na dinagsa po ng ating mga kababayan. Patuloy po yung ating pagtutok para masigurado pong mananatiling ligtas, maayos at under control ang sitwasyon hanggang sa pagtatapos po ng gunita. Dahil sa hanggang sa ngayon naman po, meron pa rin po tayong mga kababayan na umuwi pa po mula sa probinsya, pauwi po dito sa Metro Manila. Yes, Major Hazel, ano po yung mga crimes committed na naitala ninyo ngayong Semana Santa? At papaano po nyo ikukumpara ito noong nakaraang taon? Ngayong Semana Santa 2026 po ay meron tayong naitalang 8 focus crimes. Ito po ay ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping ng motor vehicle at carnapping po ng motorcycle. Batay po sa ating datos, ang may pinakamataas po tayong naitala ngayong linggo ito or ngayong Semana Santa ay nasa 34 incidents po yung ating theft. Sinundan po ng robbery na may 20 at physical injuries po na may 14. Sa kabuuan po, bagamat may mga ilang particular crimes po tayo na tumaas, mas mababa pa rin po yung ating total crime incidents na nasa 95 kumpara po sa 114 last year. So, ibig sabihin po nito na natiling generally manageable ang peace and order po natin dito sa Metro Manila habang patuloy po yung ating ginagawang pagmomonitor, deployment at yung ating response operations. And Major, kumusta naman po yung naging deployment ninyo sa mga simbahan, terminal at matataong lugar? Ano po yung mga kadalasang assistance o yung tulong na natanggap ng ating mga kababayan mula sa mga NCRPO personnel? Maayos naman po at syempre hanggang ngayon meron pa rin po yung ating deployment dahil yung ating pong 13,822 na dineploy na personnel ay hindi lamang po para ngayong Semana Santa. Ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang buong summer vacation. So sila po ay dineploy natin sa ating mga simbahan, mga terminals at ibang matataong lugar po dito sa Metro Manila. Nagdagdag po tayo at naglagay ng police presence at police assistance desk sa mga strategic areas po para mabilis yung ating pagtugon sa ating mga kababayan. Kadalasan po na binibigyan natin ng assistance ay yung mga nanghihingi ng direksyon, yung travel-related assistance, syempre yung safety reminders natin, at syempre pagtugon po sa iba't ibang immediate concerns po ng ating mga kababayan. Yes, Major Hazel, kanina nabanggit nyo na generally manageable yung naging sitwasyon po natin. Pero ano po ba yung mga pangunahing hamon na kinaharap ng NCPRO ngayong Semana Santa at papaano nyo ito tinugunan sa ground? Isa po sa mga naging hamon nating mga ng PNP, ng NCRPO, ay yung pong mataas na volume ng tao lalo po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, especially po sa ating mga simbahan na dinagsa po para sa ating bisita iglesia, ganoon din po sa ating terminals at major roads. Para matugunan po ito, nagpatupad po ang NCRPO ng sustained deployment ng close monitoring at mas pinaigting po natin yung police presence sa mga critical areas po para mapanatili pong maayos at ligtas ang sitwasyon sa ground. Sa ganitong paraan po, mas madali po natin silang na-assist. Ganon din po, mas nakikita natin at namomonitor natin yung dagsa ng tao para alam po natin kung saan yung mga areas na mas kinakailangan nating dagdagan yung tao kung kinakailangan at kung saan po yung mga lugar na pwede naman po nating medyo bawasan ng tao para maibigay po natin doon sa mga areas na mas kinakailangan po sila. Okay. Major, sa ibang usapin naman po, kaugnay po nitong buy-bus operation sa Caloocan City, maaari niyo po ba kami bigyan ng detalye sa operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto nitong dalawang drug personalities? Malalaking tao po ba itong mga ito? Yes po, ito pong ating dalawang personality na ito, naaresto po natin sila sa isang buy-bust operation na naganap po
noong April 3 sa Barangay 188 sa Caloocan City. Dalawa pong lalaking drug personalities na may edad 30 at 23 ang naaresto ng mga operatiba po mula sa Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police Station. Nakakumpiska po tayo ng 8 pakete ng hinihilalang shabu na may timbang po na mahigit 701 grams na nagkakahalaga ng 4,768,636 at ito po ay isinagawa natin sa pamamagitan po ng ating masusing pakipag-ugnayan din sa ating mga force multipliers. Sila po yung nagbigay daan para po ma-monitor natin at mahuli po natin itong dalawang sinasabi nating malalaking isda na posible po na magkalat po ng kanilang mga ibibenta sana na mga drugs dito sa ating mga kababayan sa area po ng Northern. Major Hazel, in relation to that, paano naman nakatulong yung enhanced managing police operations sa mas epektibong intelligence-driven at coordinated anti-drug operations ng NCRPO? Malaki po ang naitulong ng ating EMPO or yung ating pong Enhanced Managing Police Operations dahil mas napalakas po nito ang koordinasyon, yung monitoring at syempre yung ating mabilis na paglalatag ng police actions lalo na po sa ating campaign sa illegal drugs. Sa pamamagitan po ng mas maayos na information gathering, yung ating pong validation at coordination po mula sa mga operating units. At syempre, naging mas maayos po yung ating intelligence-driven na operations at mas organisado po yung ating anti-drug operations. Ang resulta po nito ay mas target-specific po ang ating mga operasyon, mas maayos po yung execution natin sa ground, mas napapalakas po natin ang kabuuang kampanya po ng NCRPO laban po sa illegal drugs. Okay. Major, maliban po dito sa mga napag-usapan natin, itong bypass operations, coordination at anti-drug operation, ano pa po yung mga estratehiya o hakbang ng NCRPO para tuluyang maputol ang supply chain ng illegal na droga sa urban communities at paano rin natin tinitiyak na makatao yung ating mga operasyon? Bukod po sa ating ginagawang tuloy-tuloy na bypass at anti-drug operations, mas pinalakas din po ng NCRPO yung ating intelligence gathering, yung ating case build-up at close coordination po sa mga police units sa ground para po mas matukoy natin hindi lamang naman po yung sinasabing street level activities, kundi maging yung mga pinagmumulan po ng ating mga yung mga big players kumbaga po at syempre nakikita natin yung galaw at supply ng ating mga illegal drugs na ating pinipigilan. So mahalaga rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa mga barangay at sa community para mas mabilis po yung pag-monitor natin sa mga areas na posibleng ginagamit po sa illegal drug activities. Sa pamamagitan po nito, hindi lamang ang kalakalan ng ating nasusugpo, kundi pati na rin po yung mismong supply at distribution ng illegal na droga sa mga urban communities. Yes, and Major, sa pagpapalakas nga ng public participation, ano po ang mensahe nyo sa publiko upang mas mapalakas ang pakikipagtulungan ng komunidad sa pagbabantay at pag-report ng mga illegal na aktibidad sa ating pong communities? Yes po, sa ating po mga kababayan, tayo po'y manatiling mapagmatsyag. Huwag po tayong matakot na makipag-ugnayan sa ating mga kapulisan, mag-report kung may napapansin po tayong kahina-hinala or illegal na aktibidad po sa inyong lugar. Malaking bagay po ang pakikipagtulungan ng ating community, lalo mas magiging mabilis po, mas effective ang ating pagkilos kapag may tamang impormasyon po mula sa ating mga kababayan. Sa sama-sama po nating pagbabantay at maagap na pagre-report, mas napapalakas po natin ang seguridad at kapayapaan sa ating mga komunidad. Kung meron po kayong mga nais i-report or maging sa police assistance, nandyan po ang 911 na pwede po ninyong agad na tawagan para po mabigyan kayo ng aming police assistance. Yes, Major, sa impormasyon na ibinahagi nyo ngayong hapon, maraming salamat sa iyong oras. Muli, Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Maraming salamat po.